Hello mga kahaplos, andito na naman kami. Ngayon ang topic natin ngayon ay tubig versus Coke. Ako nga pala si Mr. Palos at kasama ko yung aking guest ay co-partner si Mr. O Sunday. Okay, ngayon Mr. Palos, ano sa tingin mo ang mas masarap, tubig o Coke? Para sa akin, Coke Bakit? kasi matamis. Matamis. Hindi, syempre, iba yung refreshing yung tubig eh. Alam mo yun, pag pagod na pagod ka na, o uho ka na, pag Coke kasi, uminom ka ng Coke pag pagod ka na, parang nakakatuyo lalo eh, parang lalong nakakauhaw. Pero pag tubig, parang satisfied ka, parang kang dumaan sa proseso ng nirvana, kumbaga. Kasi sa experience ko alam mo, pag hindi masarap yung ulam mo, sasarap ulam mo pag may Coke eh. Alam mo yun, yung tas may yelo pa, kumukulong yelo. Kung kumukulong yelo. Kumukulong yelo eh, si Raulo ka ba? Kaya yan, para sa akin, Coke, Pero, sarap talaga. Papa, hindi, hindi ganun eh. Iba eh. Iba yung tama ng tubig kaysa sa Coke eh. Alam mo yung pagtapos mo kumain, iinom ka ng isang basong malamig na tubig. Hindi ko ka tubig. Alam mo yung parang ayun yung panapos ng meal eh. hindi, tubig kasi, common na yan eh. Yung gripo, tubig na yung binubuga niyan. Yung Coke kakaiba. Hindi mo laging makukuha yung Coke. Kaya ang Coke mas masarap, 'di ba? Mas mahal pero hindi mas masarap. Para mo Mas na rin ma sinabing mas mahal ang tubig kasi ang tubig 25, ang Coke 10 piso lang. hindi 25 sa ka ba bumibili. O bumili ka Ah, ng nai-scam pa. bumili ka sa sari-sari store, yung mga 15 ganyan, 20. Yung mismo 25 pesos na. Yung Coke, Yung bote, yung bote. Mm, 13 pesos. 10 Eh, pesos lang yung dito maliit na yun. Kakabili ko nga lang 13 kanina pesos. eh. 10 Tamo, piso. Mura dyan ah. mas masarap na, mas mura pa. Mali. Ano mo kasi, ang tubig, para kang parang lilinis yung kaluluwa. Hindi lang katawan mo kaluluwa mo. Ang Coke din naman may Hindi mo man tubig eh. nararamdaman. May tubig din naman ang Coke eh. Halong tubig yun. Matamis na, may tubig Hindi. ka pa. Iba yung Coke eh. Paano ko ba i-explain to, Mr. Palos? Ito kasi yan, pag uminom ka ng tubig, para kang dumadaan sa langit. Lalo na pag malamig. Pagkakatapos mo lang kumain, pagod na pagod ka, tatapusan mo ng isang basong malamig na tubig. Ayun na yun eh. Di Ang mo ka, tinatawag nating life is good. pagka nag-Coke ka, may sugar rush ka pa. Edi gising ka pa. Hindi mo, May energy ka pa. Sa tubig, tubig lang yun eh. Di ba walang lasa? hindi mo, Edi sana lumunok ka na lang. hindi mo kailangan ng coke sa katawan. Sinasabi ko sa inyo yan. Hindi naman kasi yun ang Alam mo tanong ba? eh. Ang tanong ko anong mas masarap eh. Tubig. Coke ang mas masarap. Kasi napapasarap niya yung ulam eh. Hindi Ano ba ginagawa mo sa coke? Sinasabaw mo ba? Ginagawa mo sa usawan? Hindi ganun yun. Gago, pag di masarap yung ulam tapos uminom kang Coke, masasarapan ka. Tangina mo sana hindi ka na nag-ulam, nag-cook ka na lang kung ganun. Gago, alam mo rin kumain. Hindi na pwede Coke lang eh. Kaya bago ka mag-coke, Ang malaman ng tiyan mo muna. inang dahilan yan. Hindi ganun yun. Huwag ka na kumain kung ganun. Basta yun nga yung mas masarap nga para sa akin yung Coke. Ba't ka ba? Sabagay. Sige na, coke na nga sa'yo. Para sa'yo Pero para sa Mm, akin hindi. Pero lilipat na tayo ng ibang topic. ano ba? Engineer versus architect. Engineer. Kanino ka pupusta pag naglaban yung dalawa? Siguro sa architect. Kasi, Bakit? architect kasi ang daming bit-bit eh, araw-araw. Parang may ruler na malaki. Tsaka hindi natutulog mga architect eh. Di batak yung mga yun. Paano mo nalaman? Batak sa kape. Paano mo nalaman? Pinsan ko nag-architect eh. Ang dami yun, laging bit-bit yung T-square. Yung malaking parang espada. Engineer matataba. Yung Hmm. may kilala ko, engineer mataba eh. Alam mo yung mga ganyan, engineer. Pansin ko sa mga engineer. Siyempre, sa line of work ko, marami akong nakakasalubong mga engineer.
Mga, mga may sayad sa utak. Yun pa, di ba? May side sa utak. Eh, di matatalo talaga Hindi, sila. hindi pa tapos. May kanya-kanyang ugali yan. Ano mapansin ko sa mga engineer? Tama ka, matataba. Tas alam mo yung parang manginginom. Oh, di ba? Oo, alam mo yung parang ano, meron pa ako ano, parang ngiwi ng ngiwi. Naka-meeting namin si Engineer Kenneth. Ngiwi ng Yan. ngiwi. Mapapakasuhan ka. Hindi totoo. Parang nakasyabo talaga. Hindi ko maintindihan kung bakit. Ay, ikaw, anong sagot mo? Sino mananalo pag naglaban? Hindi, pero kasi alam mo yung mga architect, tangina, isa rin yan. May mga ugali yan. May mga kakaibang ugali yan. Napaka-arte. Napakataas ang tingin sa sarili. Kaya nakakaburot minsan ng mga architect. O kaya nga Arki eh. Maarte Kaya talaga. mas madaling pakisamahan para sa akin, mga engineer. Yung mga architect kasi, isa rin yan eh. Parang Kasi ano rin yung mga yan eh. sino ba Parang feel sino na ka feel sila. sino ba mananalo? Para sa akin yung architect eh. Hindi, kasi yung mga architect maaarte eh. Eh yung mga engineer, syempre sanay sa bakbakan yung mga yan, manginom eh. Oh, baka nga. Parang engineer na nga din ako. Kasi mas may alam ka dun eh. Ah, sige, panalo Oo. engineer. Ah, sino mananalo kung maglaban ng engineer tsaka yung foreman sa tingin mo? Foreman, iba ang katawan ng mga foreman talaga. Siyempre yung mga foreman gumagawa rin yan eh, may nabuo ng muscle yan eh. Pag Pa- nagbugbugan sila nan, sa foreman ako nan siyempre. Parang mga ano ba? Parang mga Russian ba? Parang Hindi mga naman, Russian ba? ano, hindi, ano, parang mga, anong Russian? Si Khabib, kaya mo ba si Khabib? Hindi, siyempre yung mga foreman, alam mo yung mga yan, kadalasan ng mga foreman, laki sa ano yan, laki sa hirap. Siyempre, dahil mahirap yung buhay nila, nasasanay silang mag-survive. Paano mo Kaya naman mas malakas nasabi? ang, May kilala ka bang foreman? siyempre sa line of work ko, marami na akong nakikilala ng mga ganyan. Engineer, architect, foreman, pintor, tile setter. 'Di ba sabi mo ang mga engineer tsaka architect may parang may mga saltik. Anong masasabi mo sa mga foreman? Sa mga foreman, okay naman. Pero ang nakikita ko sa mga foreman kasi, mahirap talaga ang buhay. Napagsasamantalahan sila ng mga architect o engineer eh. Isipin mo, sa kanila lahat, sila nagko-command, sila gumagawa, sila umiikot, sila nagsusupervise. Yung mga engineer, architect, sa una lang yan. Pag sa una lang yan, pag natapos na nila yung unang ano nila, kontrata nila, pahiga-higa na lang yan, wala na masyadong gagawin yan. Yung foreman na yung bala, tama ba? Foreman na si foreman na ang bahala. Update na lang yan, report na lang yan si foreman kay engineer o kaya kay architect. Ngayon, yung pera, na kay engineer o architect. Sila yung pinakamalaking kita, kumbaga. Mahilig ba uminom yung mga foreman pagtapos ng gawa? Oo, hindi mawawala talaga yan. Alam mo sa mga Pilipino, hindi talaga mawawala yan, yung mga inuman na yan. Sa mga, lalo na sa mga construction worker. Hindi. Ah, sinong mas mabilis malasing yung engineer o yung foreman? Siyempre si engineer, yung mga forma kasi, hindi na biro sa inuman yan eh. Parang alak na yung dumadaloy sa dugo nila pag ganyan eh. Ayun na yan eh. Pero ito, may narinig ako. Ano masasabi mo dito, Mr. Palos? An architect's dream is an engineer's nightmare. Oo, totoo yan. May karanasan din akong ganyan. Meron ako yung Kwento. tatay nung kaklase ko. Yung sa eskwelahan kasi namin, ang ganda nung 3D model. Kasi architect Oo. nag-design nun. Mm. Tapos nung nabuo na, parang nakainom yata si engineer. Oo, ganun talaga. Kaya kadalasan dyan, pag nagkaroon ng project, si architect, si engineer, medyo may alitan, medyo nagkakainitan. O, hindi ba sa kurakot yan? Ibang topic yun. Mga engineer at saka architect, maraming ganyan, nangungurakot talaga ng budget.
Hindi may iwasan yan. Maraming ano yan, maraming nangyayari dyan. Maraming kwento ako naririnig dyan. Ano Tulad na ng talaga mga, Filipino time na talaga siya, no? tulad ng mga tulad ng mga, yan, may isang project dyan sa Marikina. Hindi natapos. Kalahati lang yung nagawa. Ang tanong, bakit? Alam na yon. Ibig sabihin nun, yung pera, tinakbo na. Pinansugal na. Crab Kaya mentality talaga ganyang eh. mga, oo, maraming ano yan, maraming issue sa ganyan. Marami. Yung Pero aswang, ikaw, grabe. Mr. Palos, kung papapiliin ka, kanino ka kakampi na ba talaga? Sa engineer, sa architect, o sa foreman? Ako siguro sa narinig ko, siguro sa foreman. Kasi yung foreman, Tama. may muscle na yan eh. May nabuo ng muscle yan Mm. eh. Tsaka pag sanay ka sa inuman, ibig sabihin, sanay ka makasalamuha sa tao, di ba? Oh, pag sanay ka sa inuman, ibig sabihin, batak ka rin sa bugbugan. Oo. Tangina pangalan pa lang foreman, kala mo superhero eh. Saan ka pa? So, Foreman. ayun na yun eh, ayun na yun. Parang mason, di ba? Oo. Foreman. Parang superman. Teka, change topic naman tayo. Sasawa na ako dito eh. Ngayon, ang topic natin ngayon ay basketball. Ano masasabi mo kay Kai Soto, Mr. Palos? Si Kai Soto, idol ko yun si Kai Soto, grabe yun. 6'5 yun. Matangkad talaga. Sangayon ka ba Teka, doon? Mr. Palos, 6'5 ba si Kai Soto? 6'5 Nabasa si ko Kai kasi, Soto. nabasa ko kasi sa Facebook 6'5 si Kai Soto eh. Oo, 6'5 yun si Kai Soto. Mga nagsasabing 7 footer si Kai Soto. Huwag kayo maniniwala doon. Hindi totoo yun. 6'5 lang talaga si Kai Soto. Pero matangkad na yun. Patangkad na yun kasi Pilipino si Kai Soto eh. Parang 7 foot na yun nung Oo. pagdating dito sa Pilipinas. Kaya kung ako sa mga Pilipino, tanggapin na natin. Hindi natin pinaglalaban na 7 foot si Kai Soto. 6'5 lang talaga. Pwede na 6'6 sa magandang araw. Pag pangit yung araw, 6'4". Pero pag sakto lang, 6'5". 6'5 yan. Pag nakatulog na may bing, 6'6. Na Sinong stretch yung likod pipili eh. mo, Mr. Palos? Si Kai Soto o si Wembinyama? Si ano ko, syempre kay Soto ko. Kasi Pilipino ko eh. Hmm. Dugong Pinoy. Pero grabe yung sayang yung Gilas talaga. Kung matagal nang hinawakan ni Coach Tim Cone yan. Matagal na tayo nananalo eh, kaso wala eh. Sinira ni Coach Reyes eh. Oo, sa Pilipinas kasi kurakot first eh. Si Chotres Oo kasi eh. kapit kasi yan kay MVP kaya hindi natin maalis. Ayun nga eh. Makikita mo yung play ni Coach Reyes. Dribble pa loob. Ihinto. Papasas lang sa labas. Ayun na yun. Parang wala nang play na nagaganap eh. Ang play ni Chotres ano eh. Pasa kay Clarkson. Tas yun na magdasal. Si Walang Clarkson, straight. lalagay yung gitna sa bola. Yung bola sa gitna. Ihinto. Sinayang lang ni Chotres yung ano, yung buwis natin sa ano niya, sa mga damit niya. Ang mahal pala nung damit No, niya. magkano? 100,000. Saan Yung libo? suit. Mala. Dun napunta lahat ng ano, ng laro sa pananamit niya. Patay tayo dyan. Speaking of Teka sa lang, Mr. Bro. basketball, ano na pala tawag dito? Meron na palang 4 point sa PBA ngayon. Oo, anong masasabi mo doon, Mr. Palos? Pwede yun. Maganda kasi sa Pilipinas, ang mga PBA player, mga 5'5 lang eh. Hindi naman 5'5". dumadakdak. Pwede na siguro yun, 4 point play. Hindi.
Mahirap yung gano'n kasi hindi natin ma-adapt sa ano, yung international games yun. Dapat kung ako sa PBA, yung kung ano yung rule sa international games, ayun yung sinusundan nila para 'pag naglaro sila sa international games, mas sanay sila, may advantage sila. Ay, Hindi mali yung ka lalagyan mo din. ng 4-point play. Mali ka din kasi ilang taon na rin tayo nakasunod sa international rules. Eh hindi naman tayo nananalo sa international. Hindi tayo nakasunod sa international rules, yung mga parang dribble-dribble. Sa PBA 'pag 6 fouls ka bago umalis, sa FIBA 5 fouls bago ka umalis. O tapos yung Dapat yun ang 3 second type na. violation, iba rin, tama ba? Oo, Eh kahit naman sundan 'di ba? natin yun hindi pa rin tayo, ano, dapat mag-iba talaga tayo Kayang ng play. kayang-kaya, ay sabagay isa rin 'yan si Chot Reyes kasi. si Chot, si Chot Reyes kasi. Pati, tas meron pa siyang anak, si Josh Reyes. Manang-mano sa kanya. Dalawa sila Yabang, sarap pagbully. sarap paguntugin. Mm, Yaman, yabang inuna. damit muna 'no, bago play. Forma bago laro. Tas yung makikita mo 'pag tinatapat sa kanya yung camera puro motivational, eh, puro, "Gilas, puso." Gano'n, walang dino-drawing sa blackboard, eh. Yun na nga eh. Tapos pag in-interview, sasabihin, hindi naman daw nila gusto manalo. Papakita lang daw may puso. Wala eh, crab mentality. Pero sa nakikita natin, kayang-kaya ng mga Pinoy makasabay, eh. Isipin mo pasa na yung mga players natin sa triangle system ni Team Cone pero nakakasabay na. Ano pa kaya kung maka-all in ang Gilas Pilipinas, mapaghandaan talaga ng maayos, makuha natin yung mga gusto nating players. Kaya kasi may Brownlee. Si Justin Brownlee kasi yung the difference. Oo, matagal ko na sinasabi yan, eh. Mas okay si Brownlee bago kay Clarkson. Hindi Tinatawanan rin, lang ako ng mga hindi rin. Pero pareho oo lang. rin. Pareho lang. Ang kasi kay Clarkson, di naman kasalanan ni Clarkson yun eh. Kasalanan Chot Reyes yun eh. Iba kasi yung laro ni Nagyabang siya na na sabi niya may daw, may plan daw, may pa-camp-camp pa. Tapos small ball lang pala pagdating sa entablado, 'di ba? ayun nga rin, eh. Isa rin yun. Si Coach Chot Reyes talaga isang isang salot sa lipunan. Bakit kaya ginawa ni coach yun? Pero dati naman nanalo tayo sa international, eh, pero ang nangyari, hindi siya nakasabay. Yung mga bagong tactics, Ay, iba na kasi, iba nag-stay na siya, yung basketball kasi nag-iba na, nag-evolve na. hindi siya nag-evolve, eh. Naiwan siya doon. Kumbaga sa panahon yun, mga matatangkad na kasi parang point guard na maglaro. Mga matatangkad ngayon, tumetres na. Hindi katulad dati, Eh, 'di ba? oo, Parang kita mo sentro yung lang play laro. ni Reyes. Puro point guard na may hawak ng bola. Bihira lang makahawak ang mga center. Hindi talaga unilad ng gilas na. Sikreto diyan, ibalik si Terence Romeo. Yan. Wala na, matanda na si Romeo. Ano na yun, eh. Hindi niya na alam yung mga dati niyang galaw. Nalimutan niya na yun, syempre. Tagal na siya hindi nagigilas, eh. Nag-ML na lang. Hindi, hindi na makakasabay sa gilas ngayon yun. Syempre, iba na yung mga tuhod nun, eh. Na ano na Oo. yun, eh. Naluma na doon, eh. Mag-artista na lang si Terence Romeo, no? Oo, so, guess sa Showtime. Shota si Vice. Hmm, magpa-viral gamit si Vice. Pakita Ayun ng na yung abs. gagawin nila. Magpakita ng abs, no? Gawain mo Pakikita nga. ng ayun na yun. Meron sa Gilas, hindi na babagay si Romeo kasi buti sana nung kabataan niya. Kaso ngayon wala na, eh. Lahat naman ng tao tumatanda. Sabagay. Sa tingin mo, ano masabi mo kay Pingris? Bakit hindi niya pinalagan si Coach Rendon? Tatakot ba siya? Natatakot yan si Pingris. Natatakot yan si Pingris. Hindi niya kaya si Rendon Labrador, eh. Hindi niya kaya, no? Hindi niya Wala, kakayanin yun. Alam niya sa sarili niya yun, kaya hindi tintagan. wala kasi si Coach Rendon eh.
Tayo ng Oo. bodybuilder yun eh, puta. Paano mo itutulak yun? Iba yung Laki-laki. kamandag niya. Kumbaga parang si Taguro yun eh. Mm. Wala si Pingris, hindi makakaporma yun si Pingris pag tinapat mo kay Rendon. Kakainin ng buo yun, kakainin ng buo. Kaya pala biglang nanahimik si Pingris, natakot pala no. Tao talaga yun. Hindi niya, kita niya siguro sa Google yung katawan ni Rendon. Umatan. Sabi niya, nagkamot siguro ng ulo no. Nagkamali yata ako ng pinili ah. Tapos nagtahimik lang. Nagkamali ako. Sabi niya, nagkamali daw siya ng binangga. Tapos yan, Ayan. Yan, behind Pingris. the... Kasi Pingris, makinig ka Pingris. Pumili ka ng binabangga mo. Oo. Teka lang guys, mag 1 minute break lang kami. We are back. Kumain lang kami sagli. Ngayon, andito na kami ulit. Okay, meron kaming bagong topic. Scramble versus side up. Ikaw ba, Mr. Osande, Scramble. anong scramble? Magandang tanong yan. Hindi ako scramble. Ano ako, sunny side up all the way ako. Ako Lalo na scramble. pag Kasi hindi. kasi scramble hindi ka mag-aamali. Minsan pag binasag mo yung itlog, yung sunny side up mo yung pula, ano eh, sira eh. Ano ba naman yan? Ang tanga mo naman magluto kung gano'n. Hindi naman gano'n kahirap maging ano, buo yun. Pag master chef ka, pero pag simpleng tao ka lang, mag-aamali ka ng ganun eh. Hindi. Pero Hindi para sa lahat yung sunny side up eh. hindi ka naman magluluto eh. Usapang anong gusto mong saan ka mas nasasarapan? Hindi, hindi sa masasasama. Anong lahat-lahat, pangkalahatan, anong mas maganda? Pros and cons nun. Sunny side. Scramble. Kasi scramble pang lahat eh. Kahit sino kaya lutuin yun eh. Hindi. Isipin mo, umaga, may sunny side up ka, may pandesal ka. Tapos yung pandesal mo, ididip mo dun sa dilaw na malabsa pa. Ang sarap nun. Para kang nasa langit nun. O eh yung scramble, 'di ba yung gusto mo, didip mo sa ano 'yon? Sa malaswa. Eh sa scramble, tangin na lahat malaswa. No? O edi ang sarap, 'di ba? Hindi malabsa. Yung ano pa, rani. O 'di ba? Rani pa yung yolk. Rani. Ang Yung sa scramble, mo. yolk lahat. Mas masarap. Hindi. Iba yung texture eh. Siyempre, pag tumitikim ka ng pagkain, hindi lang yung lasa yung tinitikman mo. Meron pa yung texture, mouthfeel, unami, yung mga ganun. Maraming factors yan. Ngayon, sa nakikita ko, lamang na lamang ang sunny side up kaysa sa scrambled egg. Eh yung sa side up, overrated eh. Kasi yung pula, pag naubos mo na yung pula, wala na eh. Tira mo puting ano na eh, corny na eh. Eh sa scramble lahat, Hindi masarap, magluto. consistent lahat. Hmm? Hindi masarap yun. Anong gagawin? Magluto. Magluto, Magluto ka na lang ulit. magluto ka ulit. Tinapon mo yung puti. Hindi mo Mal naman tatapon, kakabinin mo rin yun. Masarap rin yun. Asinan mo lang. yung pula lang bumuhat sa eh yung scramble, pag kinain mo tong parte, masarap. Pag kinain mo tong parte, masarap. Hanggang maubos mo yun, masarap. Eh yung sunny side up. Oh, tapos sabihin natin na overcook mo pa yung pula. Oh, uhaw ka pa. Scramble Dapat mo. talaga. Hindi. Saan ka nagkakamali? Ayan ang kamalian mo. Sunny side up, over scrambled. Diyan ka mali. Guys, mag-comment ka ha. Scramble ba o sunny side up? Makikita natin sa comments. Sanay, Buti na lang ang may lima sarap pa eh. akong account. Hindi. Isipin mo palos. Tignan mo naman, pag, di ba pag corn beef, kakain ka ng corn beef. Siyempre, Mm. masarap yun, yung corn beef mo, may halong pula ng itlog. Oh, Ihahalo mo siya ngayon. sabihan kakain ka ng sardinas, tapos ihalo mo sa Ah, kanin.
O tapos haluan mo ng scrambled egg. O, yung parang mala omelette pa, yung runny na omelette. O, di ba? Di sarap. Hindi rani. Ano ka ba? Ang scrambled egg hindi rani. Meron technique doon, scrambled runny, scrambled egg. Bagong patch yun eh. Bago lang kasi. Walang ganon. Sa Japan yun, sa Japan. So, yung ano, yung nakita ko nga sa Facebook yun, yung parang O, di inaano ba? na, yung matanda yung nagluluto nun, di ba? O, di ba? Anis ang Matandang sayo-sayo. babae. Tapos Hindi naman, tina-chopstick, 'di ba? Tapos biglang na tumutuklap. Yun ang masarap. masarap nga yun, pero hindi naman ganon magluto mga Pinoy. Mga Pinoy, ma-brown na eh, ma-brown. Oo nga, yung mga Pinoy, pag nagluto ng sunny side up, sunog yung pula eh. Galing nung tito ko, nagpaluto ko, tayo na nasunog yung pula eh. Ay, syusyo nga yung tito mo, hindi Oo. naman ganon kahirap Eh, yun. ganun nga Alam mo si naman yung sinasabi mo, mas mahirap. ganun nga yung Pinoy, sure nga. Eh, mahirap, madali sa'yo yun, kasi nag-culinary ka eh, madaya ka. That pang common lang na Hindi, usapan. pang common na usapan, inano mo yung sa Japanese, kaya mo ba lutuin yun? Kaya ba ng mga Pinoy magluto ng itlog na perfect? Yung sari side up. Oo. Hindi nga masusunog nga nila yung pula. Kasi alam mo bakit? Yung mga kaldero kasi ng Pinoy, yung mumurahin lang. Dumidikit sa dumidikit sa pan. Hindi, anuhin mo lang yun. Anuhin mo lang na may style doon. Anuhin mo lang na mantika yun. Tapos yung mga mantika din ng Pinoy, yung sobrang mumurahin lang din, yung parang tubig lang yung yung klase. Wait guys, magbe-break lang kami saglit. Okay, break. We are back. Andito Hello. kami ulit. Nag-break lang kami saglit. Okay, umihi lang kami, nagyosi lang. Alam niyo na. Ito, meron kaming pag-uusapan sensitive. Mr. Sunday, ano bang masasabi mo Ah, sa mga maagang nagbubuntis? maaga nagbubuntis. Maling-mali. Ayun ang masasabi ko doon, maling-mali. Para sa akin tama. Ah, Kasi pag maaga ka nagkaanak, ano, tatanda ka kasama nila. 'Di ba? Mahirap naman yung pag sobrang tanda mo na tapos tsaka ka pa lang magkakaanak. Di iwan mo sila pag tumanda na sila, 'di ba? O pagka bata ka pa lang, tapos nagkaanak ka na. Pag matanda na sila, matanda ka, kakatanda mo lang din. Tama ba? hindi anak hanap mo nun. Kaibigan hanap mo, kaidarang kaibigan. Parang tropa mo yung anak mo nun. Hindi ganun yun. Alam mo ang mga anak, dapat mag-aanak kayo pag kaya nyo na. Hindi yung anak kayo ng anak. Sino mag-aalaga? Mga magulang. Kaya ay yung nagiging cycle. Bakit hindi nakakaahon yung mga Pilipino sa kahirapan eh. Hindi nila iniisip yung mga ganyan eh. Anak sila ng anak. Ngayon, pag nag-anak ka, pagkain, school, mga damit. Hindi, kasi pag ganito yan eh, pag parang the more the merrier yan eh. Tingnan mo si Lebron, hindi naman sila mayaman, pero yumaman siya, 'di ba? Malay mo, magkaanak ka ng parang si Lebron. O 'di ba? Isipin mo, Edi gaano pa bingo ka. alam mo, may mga kakilala ako, may mga anak sila. Ano nangyayari? Doon nila sa tatay pinapahalaga, hindi sila mismo. Ngayon, nasan sila? Nagiinom. Tama lang mag-inom Gets mo? kasi mahirap ang buhay eh. Dapat tayo matuto yung magsaya. Minsan lang naman. Hindi, hindi ganun yun. Imbis sana, yung pera pang inom, binigay mo na lang sa anak mo, pambaon, pandagdag sa tuition, pangkain Sabagay, nila. may punto ka nga no. Kaya ito ang moral lesson sa mga nakikinig sa atin. Dapat, pag mag-aanak kayo, kaya nyo na. Hindi yung anak kayo ng anak. Ano nangyayari? Hindi na rin nag-aalaga. Ano ba ang mga system requirements para masabi mo na kaya mo na? Meron tayong tinatawag na ano eh.
na pyramid of being financially stable. Sa pyramid of being financially stable, meron tatlo yon. Una, meron kang magandang trabaho or source of income. Pangalawa, dapat, wait lang, wala na ako maisip. May system ka pa, nanguhula ka lang pala. Pyramid pala. Hindi, ito. Ito kasi yan, tatawag nating pyramid of being financially stable. Sa tuktok, ayan, dapat may stable source of income ka. Pangalawa, bakit ganun di ako makawala sa pangalawa? Ako na lang magdadagdag. Pangalawa, Wala na dapat magdagdag. dapat may oras ka. Hindi yung 6 minutes lang okay na. Pangatlo, ikaw. Pangatlo, dapat may ensure mo na yung stable yung job mo. Ayun. Hindi, siguro Hindi ko na alam. pangatlo, dapat mature ka na. Parang may disiplina ka na. Para Oo, magabayan mo yung anak mo kung ano yung tama sa tama. mali. Ayan ang Tama. pyramid of financially well stable mentally. Eh. Importante talaga yung disiplina kasi isipin mo, financially stable ka nga. Yung source of income mo, stable. Pero ang nangyayari sa sahod mo, pinangsasabu mo, alak mo, pinambibi mo. Ah, ano na, parang kumita ko ng pera kung doon lang rin mapupunta, di ba? Oo nga, tama. Kaya talaga dapat malaman mo yung pyramid na yan bago ka magkaroon ng anak. Yun ang tama. Na ano yan, may librong ganyan, nasa ano yun, 64 Laws of Power. Basahin niyo yun. Totoo ba yun? Parang sinabi mo rin yung nakaraan eh. Hindi, totoo yan. Laws of Basahin niyo yun, power. by Robert E. Cruz. Yan. Yan mga libro. Basahin nyo. Diary of a Wimpy Kid. Marami kang Pala yung marami kang mapupulot na aral dyan. wala kayong mapupulot na aral dyan. Parang si ano yan, Roderick Rules. Roderick Rules. Hindi, ito. Lipat naman tayo sa ibang topic. Ano? Sige, ako magsasabi. Anong masasabi mo dun Ah, sa huling laban ni Manny Pacquiao? Na lumaban siya sa 6-footer na Japanese. sino ba kalaban niyo nun? Japanese eh. Na matangkad eh. Ayun ba yung exhibition fight? Tapos nag-draw sila. Masasabi ko doon, nakita natin na si Pacquiao, tumatanda na talaga. Oo, wala. Ayun pa yung tawag nating father time. Oo, Wala na. father of the time talaga. Wala. Lahat ng tao kinakain ng oras. Ang oras walang pinipili. Bakit naman? Kahit Ano mo naman nasabi? kahit kahit gaano ka pa kagaling, kahit gaano ka pa katalino, tatanda ka eh. Ayun na yun eh. Ayun na yun. Ba't mo naman sinasabi yan? Ganito kasi yan. Kahit anong gawin mo, kahit anong pilit mo, hindi ka babata, hindi ka bumabata. Ang oras, patuloy yan diretso ang flow, hindi backwards kundi forward. Forwards na. Ngayon, yung oras ni Pacquiao, wala na. Bilang boksingero, wala na talaga kasi kinain na siya ng oras, nahabol na siya ng oras. Si Pacquiao, kailangan niya lumaban eh. Kasi naubos Bakit? yung naubos yung pera niya sa eleksyon. Hindi naman maubos pera nun, marami pang pagkakakitaan yun. Maniwala ako. Kaya marami na siyang pagkakitaan.
Tingnan mo, nagbo-boxing siya. Hindi, siyempre, ano yun eh, model yan si Pacquiao eh. Maraming ano yan eh. Nakakontrata sa mga iba't ibang produkto yan eh. Pero magtataka Pacquiao, bakit nung naging senador siya? Bakit naman di niya inayos yung ano, yung department ng sports, 'di ba? Kasi sabi mo role model siya. Isa siya sa legendary sa boxing. Mm. Bakit naman dapat doon siya nag-campaign sa mga atleta sa Pilipinas? Dapat doon siya nag-focus yung papundahan ng tama. Kasi doon siya ano eh, doon siya nag-ensayo, doon na siya sumikat eh. Dapat yun yung pinagbutihan niya, dapat doon siya nag-focus. Hindi siya to talaga magpo-focus kasi ang Pilipinas, mas maraming problema na importante kaysa sa sports. Tulad ng corruption. Ngayon, pag naayos yung corruption na yan, damay-damay na yan lahat. Madadamay na rin yung Hindi, sports. ang corruption, may hirap nang ayusin yan. Kasi, sabihin ko sa'yo bakit. Kasi yung Bakit? Pilipinas, napakahina sa edukasyon. Lagi tayong iwan sa mga reading comprehension. Alam mo na yung mga ganyan, iwan tayo sa Wala eh. ganyan. Kaya ano Sinetap yun. mangyayari? Tapos nakasetup yung bansa natin sa sistema na ano, majority yung mamumuno. Paano ko yung majority ng mga Pilipino walang edukasyon? Di madali manipula, 'di ba? Bayaran mo lang ng 100. Oo, 'di ba? Ikaw na bubukharap na yan eh. Wala na. Checkmate na ang Pilipinas talaga sa nakikita ko. Mahirap nga talaga. Nakakainggit yung ano, mga bansa tulad ng Singapore na maasenso, no? Na napakaliit lang nung lupa nila pero na-maximize nila yung ano, Na yung mga wages maximize. nila. Oo. Sana all. Wala eh. Wala talagang mapapala ang Pilipinas. Sinira tayo ng korupsyon. Dapat paangat tayo eh. Hindi eh. Pababa tayo ng pababa eh. Kahit man lang yung mga pinamimigay na canned goods, pati yun, kinukuraot pa. Tapos ano pa, Oo. pinang-media pa. Pinag-media, hindi naman talaga bibigay. Ibebenta sa iba. Nakikita ka mga politiko nagdadasal sa simbahan, tas ang daming camera. Nakapalibot sa kanila. Mm. Pilipinas, mulat ka. Mamulat kayo mga Pinoy. Ika nga ni Rocky, mabuhay kayo. Mabuhay kayo. Ano, may bago na naman akong issue na i-raise dito sa podcast natin, Mr. Palos. Oh. May issue ako eh. May issue akong ano eh. Pero teka, isipin ko lang yung issue na yun. Ikaw muna. Parang on the spot mo ako ah. Sige, pero para matesting ko yung ano ko, yung resiliency ko. Ano ba sa tingin mo yung dapat gawin ng isang tao para umasenso sa Pilipinas? Kasi Una, ayoko ng ano sagot na napaka-common na mag-aral ka tapos maghanap ka ng magandang trabaho. Kasi sa totoo lang sa sistema, hindi naman kahit mag-aral ka, kahit mag summa cum laude ka pa, hindi naman ibig sabihin nun magiging asensado ka na o papabor na sa yung sistema eh. Ano sa tingin mo yung specific na ano pwede mong gawin? mm, pwede natin gawin. Mag-isip eh. Simple lang eh. Mag-isip ng tama eh. Ayun lang yun eh. Sa paanong paraan? Kasi alam mo nangyayari sa mga taong di makaangat. Hindi nila iniisip hindi sila nagpaplano. Wala, isipin mo, mga construction worker, babae ng pag nagka-pro ng pera, ng babae, anak ng dumadami yung anak, hindi na susustentuhan. Tama. Tapos ano, syempre, yung anak na yun, lalaki rin, ganun, kasi ganun yung nakikita niya eh. Ayun na yun eh. Ganun Father yung nakikita niya. duck follows the father duck. No. Oo.
Following the footsteps of the Father Duck. Ganun Following yun. the footsteps of love. Oo. Oh, love, hindi. Pero kung Ayun yun. kung ano, sabihin natin 50 ka na. Tapos mayaman ka na, Mm. tapos asensado ka na. Kung Mm. kakausapin mo yung sarili mo nung 18 years old pa lang, ano yung ipapayo mo sa Mm. kanya? Unang papayo ko sa kanya, mag-ipon ka. Mag-ipon. Kasi, para gumawa ng pera, kailangan mo ng pera. Ayun lang yun. Ang inang sagot yan. Useful naman. Oo nga, tama, mag-ipon. Kasi ang Mag-ipon. nangyayari sa atin, kaya hindi umangat mga Pilipino, kasi pag, pag nakakuha ng sahod, naghahanap na ng pagkakagastusan. Hindi sila naghahanap ng pagkakakitaan. Ayun na yun eh. Meron Siguro nga ako, tayo, kaya ako papayo sa ko last sa video sarili natin, ko ang mapapayo ko siguro sa sarili ko ay magdasal ka. Oo, kasi lahat ng magandang pangyayari dahil yan kay God. doon God, mo, hindi ka nagdadun eh. dadasal ako pag kumakain. Huwag ka na magpanggap. Wala, wala namang nanonood sa atin. Tayo lang. Tayo lang rin naman eh. Ano ba yan? Si Lord ang may pakana lahat niyang yan. 'Di ba? Tama rin man. Lord Amen. rin talaga. Yan. Hindi. Guys, Ano? mag-comment kayo below kung anong sasabihin nyo sa nyo, younger self nyo kung makakausap nyo Hindi, sila. hindi si Lord lahat. Alam mo si Lord, nanonood lang sa atin yan. Ngayon, yung mga desisyon natin sa buhay, ayun yung nagdi-dictate ng future. Yung mga desisyon natin ngayon present, ayun yung nagdi-dictate ng future, hindi si Lord. Kaya, baka sa mga nanonood sa atin dyan, hindi yung gagawa kayo ng kung ano nung kalokohan, sasabihin nyo, si Lord na bahala sa akin. Hindi, ayusin nyo yung present nyo, ayusin nyo yung ngayon nyo, para pag lumaki kayo, tumanda kayo, may aanihin kayo. Diba? Tama. Tsaka i-reevaluate nyo yung buhay nyo ngayon. Kung maayos ba yung mga kasama nyong tao, maganda ba sila sa buhay nyo. Matuto kayong Mm. pumili ng kasama ninyo. Kasi Oo, kasi alam nyo, you are what you eat. kasi alam nyo mga nanonood, ayan yan eh, ay, lalo na pag ano ka, high school ka o college, saka, yung ugali ng mga kasama mo, ayun yung mga hindi ugali ng pamilya mo. Kasi pag nasa school ka, bihira ka lang makasalamuha sa pamilya eh. Uwi ka, gabi na, maliligo, magpapahinga. Pero pag nasa school ka, dun yung oras mo eh. Gets niya ba? Sige. Maganda Pakialam maganda mo. naman yung tono eh. Pwede na. Maganda naman yung Hindi, tono. ganun yun eh. Pero yun talaga Kasi, piliin nyo kung sino yung kasi kung pipiliin nyo yung mga taong mas magaling sa inyo, automatic gagaling kayo kasi mas magaling yung kasama nyo eh. Marami kayong matututunan eh. Eh pag pinili nyo yung mga ma-adapt yun. ma-adapt nyo. Eh kung pumili ka ng mga mokong tapos mga basag bolero, eh di ikaw din magiging basag Oo, bolero. Magiging mokong ka din. mga bisyo ng bisyo. Ikaw rin mapapabisyo ng bisyo, mapapadroga ka talaga sa pag ganun kasama. Pero pag bumarkada ka sa may goal, may motivational, Mm, mamomotivate ka din. tama. Tsaka isa pa, yung mga kaibigan nyo na pabigat, yung mga gustong umasa sa inyo, matuto kayong humindi, matuto kayong tanggalin sila. Kasi wala kang utang sa Oo, kanila. Ikaw yung parang ang utang mo sa sarili mo. Sa huli, ikaw yung kasama mo. Kaya ikaw rin mapapahamak sa ganyang mga tao. Huwag kayong tama, mahihiya. Huwag tama. kayong mahihiya na kapalan ng mukha nyo tapos abayin nyo yung mga toxic na tao. Huwag Sab kayong mahihiya. sabi,
Enough is enough Enough is enough. is never enough. Never, never. Enough is enough nga eh. Okay, magbe-break lang po kami. Josie break. 1 minute. Kanina Okay pa ako eh. guys, we are back. 1 minute break. Back na kami. Okay, Mr. O Sunday. Pag natulog ka, 'di ba? Tapos nalawayan mo yung unan. Tapos may Mm. amoy. Ano yung magandang Mm. proseso para matanggal mo yung pagkaamoy panis sa unan? Dalawa kasi ginagawa ko dyan. Pag sinipag ako, ibibilad ko sa araw. Pag tinamad ako, itatabi ko muna yung unan. Tatabi ko muna yung unan. Ako, ang proseso ko yan, pag tinamad ako, pabalik ta rin ko na yung unan. Pero pag sinipag ako, sprayan ko na alcohol. Tapos ibibilad ko sa araw. Di ba? Araw talaga yung ano dyan, kailangan. Pero may technique dyan. Mag-toothbrush ka bago matulog. Oo. Para wala amoy panis. Hindi, ito. May topic akong nasa isip ko eh. Paano kaya pag nagbangga ng 100 na moon, binangga nila yung sun, sino kaya mananalo? Yung sun, kasi malaki yung moon eh. Malaki, ganun ba kalaki yung sun? Parang mga 50 moons ata yung sun eh. Pero ito, Parang nanghula ka lang. kung ang kung may 10 Lamborghini, tapos 5 truck nagkabanggaan, sino mananalo? 10 Lamborghini? Parang doon ako sa truck eh. 10 yun. Teka, pag-isipan natin. Gawin natin yung math. May math yan eh. 10 Lamborghini Oo. minus 1 truck. Ang isang Lamborghini pumapalo ng 320 kilometers per hour. Tapos ang isang truck 80 kilometers per hour lang. Pero ang truck nag-weigh naman ng 1,200 tons. Tapos ang Lamborghini nag-weigh ng 320 tons. So pag kinonvert mo, speed times height equals 32 metric tons. Ang kakalabasan, mananalo yung Lamborghini pero 9 ang maglalaho. Tapos 5 truck ang maglalaho, isa matitira. So Lamborghini nga, Lamborghini. Ayos yung math mo ah. base sa math ko. Hindi ako makapag-isip ng maayos. Makapag-math. Ah, eto. Ngayon, uso na kasi ito eh. Alam mo yung mga bata ngayon, nagbe-vape na sila. Marami akong nakikita. Mm. Marami akong nakikita nagbe-vape. Ngayon, Mr. Palons, ano tingin mo? Okay lang ba mag-vape ang mga bata o hindi? Okay lang. Kasi ang tao na addict sa drugs kasi late na sila nag-drugs eh. So halimbawa, nag-drug na addict ka sa shabu, 18 ka. Parang Ah, 18, tas 18 to 19, parang ano ka pa lang nun eh, amateur ka pa lang sa shabu nun eh. Tapos from 20 to 22, dun nagiging ka na, medyo professional. veteran Oo. ka na, veteran. Tapos pagdating ng 30, dun magre-retire ka na. Kung yung bata Mhm. nagbe-vape 5 pa lang, parang 5 to 6 amateur na siya noon. Parang 14 to 15 professional na siya. Tapos pagdating ng 18 magre-retire na siya. Gets May mo? point ka doon, Mr. Palos. Magandang punto yon. Oh, 'di ba? Kung maaga ka nagsimula, maaga ka matatapos. Kaya ganyan na adik yung mga Oo. tao eh. Kasi late na sila nagsimula. Parang movie lang yan, di ba? Pag maaga ka nagsimula, maaga ka matatapos. Pag sinabi ko nari, nagsimula ka ng mga 7 a.m., matatapos ka na ng mga 9 a.m. Pero pag nagsimula ka ng mga 10 p.m., matatapos ka na ng 12 a.m. na. 'Di ba? 'Di ba, 'di ba? Oo. Ganun lang. Tama, tama. Kaya yung mga magbe-vape diyan, bata pa lang kayo, simulan niyo na. Para madali kayo magsawa, na? Marami kang mapupuliksyon dun eh. Kasi
Diyan ang cumulative years ng tao sa pagiging bata. Pag pumasok ka ng 22, mabagal na yung learning processor mo eh. Pero pagdating ng 5 to 7, diyan yung prime years. Talagang pag Oh. nakarinig ka, na-absorb mo agad. Kasi sobrang taas ng imagination ng bata. Pero pag mga 20, 22 ka na, medyo laspag ka na eh. Ano ka na yan, anxiety ka na yan, depression ka na, hindi ka na nag-iisip. Cloudy na yung minds mo eh. Pero pag Tsaka bata yung ka utak pa, mo na oo, yung pag hindi na bata ka pa, nag-a-adapt masyado. innocence ka pa eh. Very absorbing ka pa eh. Like a sponge ka pa yan. Pag bata ka, everything is possible. Your limit is your imagination. Yun. Sabi nga ni Tama. Muhammad Gandhi, be a kid. Sino yun? Sino yun? Sino si Muhammad Gandhi? Yung philosopher sa India. Walang kung Mahatma Gandhi yun. Muhammad Gandhi. May kapatid kasi siya, di ka nagbabase. Kapatid niya ba yun? Alam ko pinsan niya yun eh. Pinsan sa tuhod. Ay, oo, pinsan niya pala sa tuhod. Tama, Oo. nakalimutan ko eh. Tsaka meron pa sila eh. Tatlo sila eh. Tatlo sila mga philosopher eh. Puro Gandhi pangalan. Si Muhammad Gandhi, si Mahatma Gandhi, Kilala at ko saka si isa, kilala ko isa. Jefferson. Hindi, si Vice. Di ba? Si Vice Si Gandhi. Vice Gandhi. Si Vice Core. Gandhi. Yan, dito kayo tumambay Ganito sa kasi. podcast namin. Marami kayong matututunan. Marami matututunan. Alam mo, pag nakikinig kayo sa akin, dapat nagno-notes kayo, mga nanonood. Dapat, pag binuksan nyo yung podcast na to, may notebook at ballpen kayo nakahanda sa tabi nyo. Dapat dito kayo, invited kayo. Kung gusto niyo sumali, comment lang. Comment lang, Muhammad Mm. Gandhi. Kasi marami kayong matututunan dito eh. Kita nyo, tinuturo ba yun sa libro? Yung tatlong mga philosopher? Puro Gandhi? Wala eh. Tsaka Hindi hindi mo naman rin yung mga... malalaman yung hindi nga dinidiscuss dun yung relations ng mga mga Gandhi, di ba? Dito lang na-discuss yun eh. Magkakamag-anak pa rin Eto, tatlong yun. magkakamag-anak yung mga yon. Mga ano sila eh. Tas, ang leader nila talaga dyan, si Mahatma Gandhi, kaya siya yung sumikat. Si Mahatma. Si Ligma, hindi pre, si Ligma. Si Ligma Si yung, Ligma. Ligma yung nila, leader nila pre. Si Siya Ligma ba? Balls. Oo, si Ligma Balls. Joke ng Amerikano yun. Si Dis. Oh, Ah, si Dis pala, si Dis. okay guys, magbe-break lang kami saglit. Si Dis Nuts. Okay, check mic. Back na naman kami. Nagyosi lang. Hanigarilyo lang. Tsaka nag-smoke lang sa labas. Alam nyo na. Okay, speaking of. Sa tingin nyo guys, ikaw, Mr. O Sunday. Ano masasabi mo kay Bong Navarro at tsaka dun sa babae niyang si Denise Cornejo na binisita niya sa kondo niya? Kasi ang usapan dito, dinala niya ng foods. Pero tatandaan mo pamilyado na si Bong nun. Tama ba ang ginawa ni Bong o tama ba yung ginawa ni Denise Cornejo na binugbog niya si Bong? Hindi kasi ako sumusubaybay sa ganyan eh. Pero ikaw, Mr. Palos, ano bang opinion mo tungkol sa ganyang topic? Sa tingin ko, mali na na binugbog si Bong pero pinagkamalan kasi siyang ng rape. Pero mali rin kasi siya Ah, kasi may asawa na siya eh. Anong ginagawa niya sa kondo ng ibang babae? 'Di ba? Lalo na may pangalan siya, sikat siya, mamumukhaan siya. Di oo. masamang yun. Lalo na artista siya, maraming nanonood sa kanya, maraming tumatanaw sa kanya. Ano yung mamensahe niya sa mga nanonood sa kanya, 'di ba? Hindi lalo pang Mm. magiging malandi yung mga tao tapos mag-aanak at mag-aanak na naman. Tulad yan sabi mo kaya bumabagsak yung ekonomiya eh. Kasi anak ng anak yung mga Ini Pinoy, 'di ba? iniidolo pa naman siya ng maraming kabataan ngayon, no? Oo. Lalo na yung mga kanta niya, yung spaghetti pababa, 'di ba? Trending yun sa Mm. Bini.
Sikat siya sikat Dapat role model ka pag ganyan ka sikat. Hindi ka gagawa ng mga ganyang kalokohan. Ayan tuloy, nabugbog tuloy siya. Nabugbog siya dun sa condo. Siya. Ayan, okay guys, hanggang dun lang yung aming podcast ngayon. Okay, closing remarks. Closing remarks. Kasi mga Kung nanonood pa kayo, salamat na marami sa panonood ninyo at tumagal at umabot kayo hanggang dito. Huwag niyong kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe. Subscribe na rin, i-share nyo sa mga pamilya nyo. Lalo na sa mga lolo at nada. lola nyo. Marami kami matututunan dito. Papayuhan Oo, namin kahit mga matatanda. Wala kami tama, pinipili, tama. bata at matanda. Merong aral na mapupulot sa Haplos Podcast. Pinipili. Babae, lalaki, siga, hindi siga. Bakla, Lahat welcome dito. transgender, kabayo, tikbalang, kapre. Oo, lahat may matututunan. Kahit sino pa yan. Kahit mga alaga nyo pang pusa o aso yan. Welcome na welcome yan. Welcome na welcome. So yan Sige nga, guys, dyan na po bye. Bye. tatapos yung ating podcast. Bukas uli.